Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkaalis niya sa bangko, dumiretso siya sa kanyang sasakyan. Inilagay niya ang chocolate box sa dashboard at pagkatapos ay inilabas ang kotse sa parking lot. Habang nagmamaneho, hindi siya mapakali. Masyado siyang nagkaka-interes sa kahon ng chocolate. Baka ito na ang sagot sa lihim ng kanyang pagkatao, ang magtuturo kung sino ang kanyang ama. Bakit kailangan nitong isekreto sa kanya at sa papa niya ang laman ng kahon? Pasado 2:00 na pala ng tanghali nang mapatingin siya sa relo ng dashboard ng sasakyan. Hindi man lang siya nakaramdam ng gutom, samantalang isang tasang kape lang naman ang inilaman niya sa kanyang sikmura. Hindi pa rin niya alam kung saan siya pupunta. Inalala niya ang mga kaibigan na pwede siyang makituloy pansamantala habang wala pa siyang nakikitang apartment. Pero parang hindi niya kayang gawin. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga kaibigan ang nangyari sa kanya. Hindi niya gustong kaawaan siya ng mga ito. Kahit nasasaktan, pilit niyang kinalimutan si Rex at ang ginawa nitong pag-iwan sa kanya. Dahil lamang nalaman nito na hindi siya anak ng tatay niya at madilim ang kahapon ng kanyang ina. Hindi matanggap ni Rex at ng pamilya nito kung ano at saan siya nagmula. Pumasok siya sa parking ng isang mall. Nang imaiparada niya ang sasakyan, hindi siya lumabas sa loob ng sasakyan. Hinayaan niyang nakabukas ang aircon nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang chocolate box at hindi nakatiis na binuksan niya ito. Habang ninenerbyos sa kung ano ang laman ng kahon, mga sulat at isang birthday card ang laman nito. May picture ng isang bata. Binasa niya ang sulat na nasa likod ng larawan. Adrian Kyle at 1 month old. Adrian Kyle at 6 months. Adrian Kyle at 2 years old. Adrian Kyle at 3.5 years old. Parang kamukha niya ang picture ng bata noong 3 taon at kalahating gulang ito. Ako ba ang batang ito? Halatang luma at matagal na ang mga sulat na iyon. Naninilaw na ang sobre na kinalalagyan. Para sa mama niya ang sulat na ito. Noong dalaga pa lang si mama, sa Santa Ana ang address ng sulat. Lahat ng sulat ay may return address na nakalagay. Elizabeth Delen, Isla Verde, Batangas City. Parang narinig na niya ang pangalang Elizabeth. Sino ang babaeng ito? Ako ba si Adrian Kyle? Dearest Remedios, kumusta na ang aking anak, si Adrian Kyle? Sobrang miss na miss ko na siya. Ihalik mo na lang ako sa kanya. Malapit na ang 4th birthday niya. Ibili mo siya ng regalong Barbie doll at picture frame. Pagkatapos, ilagay mo ang picture niya sa picture frame. Tiyak magugustuhan iyon ng anak ko. Nagpadala ako ng pera na panggastos ninyo. Ibili mo rin siya ng masarap na cake at ibulong mo sa kanya na sobra ko na siyang miss at mahal na mahal ko siya. Halos hindi makahinga si Kyle. Ang birthday ni Adrian Kyle at niya ay parehas at magkasing edad sila. Anak, ingatan mo ang picture frame na ito hanggang sa tumanda ka ha, bili ng kanyang mama. 10 years old na siya nang sabihin sa kanya ni Remy iyon. Nakalagay sa isang Hello Kitty frame ang picture niya noong 4 na taong gulang siya. Kaya naman, inalagaan niya at iningatan ito. Naakala mo'y isang kayamanan. Daladaylay niya sa loob ng sasakyan ang lumang album nilang mag-anak. Kumuha ulit siya ng isang sulat at muling binasa. Dearest Remedios, kumusta na ang mahal kong anak na si Adrian Kyle? Sigurado ako na hindi mo pinababayaan ang anak ko. Itinuturing mo siyang sarili mong anak. Karamay mo ako sa lahat ng nangyari sa'yo. Ang laban mo sa mga kriminal na iyon ay laban ko rin. Hindi lang tayo mag-best friend. Para na rin tayong magkapatid. Sorry kung hindi ko pa makuha ang anak ko. May sakit si mama. Baka hindi niya kayanin ganoon din si tatay. Malimit na atakihin ang kanyang sakit kapag nalaman nilang meron akong tinatagong anak sa mismong kaaway nilang mortal. Baka kung anong mangyari sa kanila. Muling kinuha ni Kyle ang 3 sulat at muling binasa. Lumalakas na ang kabog ng kanyang dibdib sa kanyang nalalaman.
Dearest Remedios, sobrang miss na miss ko na ang aking anak. Gabi-gabi na lang ay iniiyakan ko ang pagkawalay sa akin ng aking anak na si Adrian Kyle. Sana'y matapos na ang lahat ng problemang kinaharap ko ngayon. Sa mga oras na ito, nasa hospital ang tatay ko. Halinhina na lamang sila ni inay sa pagpasok ng ospital. Paano ko ba aaminin sa kanila habang pinag-aaral nila ako sa Maynila ay patuloy kami nagkikita ni Art. Sana'y kasama ko si Art Remedios. Sigurado ako na hindi niya ako pababayaan at ang aming anak na si Adrian Kyle. Pero nasa ibang bansa siya. Inalayo si Art sa akin nang tanggihan niyang pakasalan ng babaeng napili nila para sa kanila. Hindi man lamang nalaman ng mahal ko na may isa na kaming Adrian Kyle. Hindi ko alam kung saan siya susulatan. Laglag ang mga luha sa kanyang mga mata sa lihim na kanyang natuklasan na kay tagal itinago ng kanyang inaakalang mama. Pinalitan ba ng mama niya ang kanyang pangalan sa tulong ng kanyang papa para mawala ang kaugnayan sa nangyaring rape dito? At sino si Elizabeth Delen? Sino ba talaga ang bibi na nasa picture? Iisa naman ang batang inalagaan ni Remy. Dahil kung meron pang iba, malamang hindi nakalampas kay Anita Robles. Muli niyang binasa ang sulat. Naglalaman ito ng pangungulila ng isang ina para sa kanyang anak. May bumalik sa alaala ni Kyle. Teenager na siya ng panahong iyon. Nag-aayos ng gamit ang kanyang mama ay may nakita siyang isang lumang picture na nakatupi sa lumang album. Kinuha niya iyon at pinagmasdan. Mama, ikaw ba itong nasa picture? Ang ganda naman po ninyo nung kabataan ninyo. Pati itong kasama ninyo. Sino po siya? Tinalikod niya ang picture at binasa doon ang nakasulat. 1978, Elizabeth and Remedios. Hindi pa ako ipinapanganak nito. At bakit po Remedios? Gumagawa ito ng lesson plan para sa klase kinabukasan. Ay kaagad nitong nag-angat ng tingin. Ikinagitla pa niya ang pag-agaw sa kanya ng larawang iyon. Huwag mong pakialaman yung mga lumang gamit na iyan. At kaagad ipinasok ang picture sa kanyang bag. Sino po si Elizabeth? Tinitigan siyang mabuti ni Remedios. Si Elizabeth ang best friend ko noong college. Asa na po siya ngayon? May communication pa ba kayo? Itinigil nito ang kanyang ginagawa at sumandal sa kanyang inaapuan na parang tulala at hindi man lang kumukurap. Ang tagal bago nito nasagot ang kanyang katanungan. Hindi ko na alam. Nawalan kami ng communication nung nagpakasal ako sa papa mo. Hindi na niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang sinabi ng kanyang mama. Lalabas na sana siya sa silid ng kanyang mama nang muli siya nitong tawagin. Anak, uli lang lubos ako. Bata pa lang, namatay ang aking mga magulang. Lumaki ako sa pangangalaga ng mga madre. Noong kaya ko ng buhay ng sarili ko, umalis ako sa bahay ampunan at namasukan bilang waitress sa isang restaurant malapit sa school na pinapasukan ko sa gabi. Doon kami nagkakilala ni Elizabeth at naging mag-best friend. Bakit mo po sinasabi sa akin ngayon? Laging sinasabi sa kanya ng kanyang ina na baka hindi na niya masabi ang mga bagay-bagay. Dahil baka iba ako sa inang ina-expect mo. Pero lagi mong tatandaan na mahal kita sa paraang alam ko. Ikaw ang pumuno sa kakulangan ng aking pagkatao. Ngayon, alam na niya bakit ang kanyang ina ay hindi showy sa ipinapakitang pagmamahal. Ang daming masasakit na pangyayari ang naganap dito simula ng kabataan niya. Hindi niya alam paano nagtagal ang pagsasama nito at ng kanyang papa. Siguro, baliwala na ito kay Virgilio. Basta ang mahalaga, kanya si Remy, siya ang nagmamay-ari dito. Mahal na mahal din kita, mama. Naalala niyang sabi niya kay Remy. Paano po si Papa? Hindi ba siya mahalaga sa inyo? Hindi kaagad ito nakasagot sa kanyang tanong. Masyado akong mahal ng papa mo, na walang kahit sino nagmahal sa akin ng ganoong katindi. Pagmamahal na masyado nang nakakasakal. Ang importante, ibinibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Nagsasalita ito na para bang sarili lamang ang kanyang kinakausap. Alam na niya ngayon kung anong pamilya ang kinalakihan niya. Tinanggap nito ang kanyang papa para mailigtas siya sa kahihiyan at magkaroon ng maayos na buhay. Sigurado siya
na mahal siya ng kanyang mama Remy at hindi niya gustong isipin na hindi siya totoong anak nito. Pero nakahayin sa harap niya ang katotohanan. Kahit kailan, hindi nagkaanak si Remy. Anak siya ni Elizabeth. Pinagkatiwala sa kaibigang si Remedios habang hindi pa alam ng pamilya ni Elizabeth ang tungkol sa bata. Nararamdaman ni Kyle sa puso niya ang kasabikan ni Elizabeth sa kanyang napawalay na anak. Tiningnan niya ang address ng sulat, Isla Verde, Batangas. May pumasok na ideya sa kanyang utak kung saang lugar siya pupunta. Kung saan man iyon ay pilit niyang pupuntahan. Tutal naman, wala pa siyang plano tungkol sa buhay niya. Kung saan litong-lito ang kanyang isipan sa mga nangyari at natuklasan niya. Not to mention, the big gaping hole Rex had left in her heart. Madali nang hanapin sa Google Map ang Isla Verde. Mabuti na lang ang hindi siya pumayag na makuha sa kanya ang sasakyan. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at binuksan ang mobile data para ma-open niya ang Google Map. Kung talagang si Elizabeth Delen ang kanyang ina, gusto niyang malaman bakit hindi na siya nito binalikan. Habang nasa kalye, tutok ang atensyon ni Kylie sa kanyang pagmamaneho nang biglang pumutok ang isang gulong ng kanyang sasakyan kaya nagpa-ekis-ekis iyon. Sobrang takot ng kanyang naramdaman. Pero buo ang loob na hinawakang mabuti ang manibela at dahan-dahan siyang nakatabi sa kalsada. Hindi pinapatay ang signal na bumaba siya ng sasakyan. Nagulat siya nang sabay-sabay na busina ang pinakawala ng mga sasakyan na nasa likuran niya. Kaagad ang mga itong lumampas. Mabuti na lamang sa tapat ng isang restaurant siya napatigil. Sigurado siya kung sa madilim na daan ay walang hihinto para tulungan siya. Hindi niya alam kung anong gagawin ng mga oras na iyon. Pinagmamasdan niya ang gulong na pumutok. Gusto na niyang mapaiyak dahil kahit kapapalit lang ng goma ng sasakyan ay hindi niya kayang gawin. Inilibot niya ang paningin sa paligid. May mangilang-ngilang biyahero na dumaraan at umalis sa restaurant. Napatingin siya sa loob ng restaurant. Merong ilang nakaparadang sasakyan sa parking area ng kainan. Siguro naman ay makakahingi siya ng tulong. Sinilip niya ang ilalim ng sasakyan. Tiningnan niya kung mayroong extra na gulong na pwedeng pamalit. Hindi talaga niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nakakita siya ng isang tumbang puno malapit sa kanyang sasakyan. Pumunta siya doon at naupo na nakahalumbaba. Para makuha ang reserbang gulong ay kailangan niyang gamitin iyon ng tire wrench. At wala siyang kaidi-idiya kung nasa ang mga tools na sa kotse niya. At sa dami ng mga nakatambak sa loob ay malamang na ilalabas na niyang lahat iyon bago niya mahanap ang hinahanap. Gusto na naman niyang umiyak ng oras na iyon. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Ang mga nakaraang linggo ay talaga namang puro lungkot at pasakit ang kanyang naranasan. Pagkamatay ng kanyang mama at papa, pag-iwan sa kanya ni Rex, panglalait at pang-aalipusta ni Anita Robles, at pagkuha ng lahat ng kanilang kabuhayan. Pinigilan niyang umiyak, ipinangako niya sa sarili na tama na ang sakit na lahat ng kanyang naranasan. Hindi niya naramdaman ang tunog ng isang sasakyan at paglapit nito sa kanya. "Anong problema, miss? May maitutulong ba ako?" Hindi makapaniwala si Kyle nang may marinig siyang isang baritonong tinig na palapit sa kanya. Nilingon niya ang sasakyan at ang driver nito na itinabi ang sasakyan at kaagad bumaba. The driver was tall and big. His face was shadowed against the pale light from the post. "Bakit dyan ka naupo sa madilim na lugar na iyan?" Parang narinig na niya ang tinig na iyon. Bago pa makasagot si Kyle ay muli itong nagsalita. "Ikaw bang may-ari ng sasakyan na iyan?" Pinakatitigan niya ang sasakyan. Tumango siya. May pag-asang umusbong sa dibdib at mabilis siyang tumayo. Naflatan ang gulong ko sa likuran. Dapat ang una mong ginawa ay ang pumasok sa restaurant at humingi ng tulong sa mga tao sa loob. Kaysa umupo ka dyan at umiyak. Sabi ng lalaki na parang gulat na gulat. Ay, hindi siya makahagilap ng sasabihin. Plano naman niya iyon. Kaya lang, parang gusto muna niyang bigyang daan ang mga hinanakit niya sa buhay. Dapat hindi ka nagbiyahe mag-isa, lalo na at malayo ang pupuntahan mo. Paalala nito sa babae. Meron ka bang dalang flashlight? Magsasalita pa lamang si Kyle para sabihing wala siyang dalang flashlight.
Pero pinigilan na siya ng lalaki. Bumalik ito sa sariling sasakyan at kumuha ng sariling flashlight para kanyang magamit. Ilang sandali pa'y pabalik na ito sa kinaroroonan niya, hawak ang isang malaki at heavy-duty flashlight. Pwede bang hawakan mo ang flashlight habang pinapalitan ko ang goma ng sasakyan? Sabi ng lalaki, sabay araw sa kanya ng flashlight. Ang sarap pakinggan ang tinig ng lalaki. Lalaking lalaki ang britonong boses nito. Aabuti na sana niya ang flashlight nang magsalita ang lalaki. It's you! Sandali siyang nalito sa sinabi at naging reaksyon nito. Inilayo nito ang flashlight pero sapat upang pareho nilang makita ang isa't isa nang hindi nasisilaw. Ang gwapong mukha ng lalaki na tumulong sa kanya sa elevator. Ang lalaking kamuntik ng mabangga ng sasakyan ni Rex at ngayon ang lalaking kaharap niya ay iisa. Napakaliit naman ang mundo para sa kanilang dalawa. Asan ang gentleman mong boyfriend? Sarkastikong tanong ng lalaki. Tuluyan nang nawala ang palakaibigang boses. Masyado nang nag-aalala si Kyle na baka hindi siya makapagpigil at magkaroon ng World War III. Sa pag-itan nilang dalawa ng lalaki, na sa umpisa pa lang ay hindi na maging maganda ang tingin nito sa kanya. Hindi sa lahat ng oras magkasama kami, sabi ni Kyle at sabay tawa ng peking ngiti. Mister, tatanawin kong malaking utang na loob kung tutulungan mo ko at pasasalamatan kita ng lubusan. Pero kung hindi naman, okay lang din. Hindi mo na ako kailangang pagsalitaan ng kung ano-ano. Pagkatapos ay tumingin siya sa lugar ng restaurant. Baka naman may iba pang tutulong sa akin at hindi na magsasalita ng kung ano-ano. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Patabog na inabot nito sa kanya ang flashlight. Kaagad tumalikod at tumungo sa kanyang sasakyan. Narinig niya ang nagbagsakang gamit na nakalagay sa loob ng kanyang sasakyan. Narinig niya ang mahinang pagmumura ng lalaki. Bakit ang dami mong dalang gamit? Tanong nito na hindi naman naghihintay ng sagot at nilingon siya. Asan ang gamit ng sasakyan mo? Ang jack. Baka andyan lang yan. Nahihiyang sabi niya sa lalaki. Ang totoo, hindi ko talaga alam kung saan nakalagay. 4 months pa lang ang sasakyan na iyan mula ng... Kahit bago pang sasakyan, hindi ibig sabihin noon na wala ng aberya na pwedeng mangyari kapag nagbabiyahe ka. Litanya ng lalaki kay Kyle. Hoy mister, hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko. At bigla na lang siyang bumulalas ng iyak sa harapan ng lalaki. Wala kang karapatang sigawan ako. Halos hindi siya makahinga sa pag-iyak na ginawa niya. Sorry. Sumisinok-sinok na sabi ng dalaga. Pagkatapos ay pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na bumulala siya ng iyak sa harapan ng lalaking ito. He exhaled harshly. Muling itinaas ang kamay patungo sa kanya at muli ring ibinaba. Pagkatapos ay mabilis na tumalikod patungo sa sasakyan nito. Hinabol ni Kyle ng tingin ng lalaki. Ano kaya ang gagawin niya kung tuluyan siyang inalo ng lalaking ito? You would have cried a river and make a fool of yourself. That's what he would do. Hindi naman siguro masama kung iiyak siya sa dibdib ng lalaking ito. Naalala niya tuloy ang pabangong ginagamit ng lalaking ito. Buhat-buhat ang sariling tire wrench at jack. Buhat sa sarili nitong sasakyan, kaagad inilatak sa ilalim ng sasakyan niya ang rubber creeper at humiga na ito at kaagad sinilip ang ilalim ng kanyang sasakyan. Ilang minuto pa, nakuha na nito ang spare na gulong na nakakabit sa ilalim. May mga pakong tumusok sa gulong mo, kaya ka na flat. Paliwanag ng lalaki. Huwag mong kakalimutang ipavulcanize sa kasa. Kapag nakarating ka ng Maynila, kinuha nito ang flashlight sa kamay niya. Kaagad naman niyang ibinalik dito ang hawak na flashlight. Pero nang magkalapit ang kanilang mga kamay, may bultahe ng kuryente siyang naramdaman. Tinitigan siya ng lalaki na wari mo ay nararamdaman din nito ang kuryente na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Nagyuko siya ng ulo at umiwas ng tingin. Thank you. Thank you very much, she said sincerely. Walang tugon na isinagot sa kanya ang lalaki. Tuluyang tumalikod at pabalik sa kanyang sariling sasakyan. Pagkatapos ay pinaandar na nito ang sasakyan na hindi man lang siya nilingon. Nanatili siyang nakatayo roon hanggang sa mawala ang kadiliman ng sasakyan nito. Kahit may kayabangan, talaga namang gwapo ang lalaki. Sana
ay nagkakilala sila nito sa maayos sa sitwasyon. Hindi yung nakita niya sa palabas na isang pipitsuging motel kasama ni Rex. Hindi ibig sabihin na gusto niyang magpa-impress sa lalaki, kundi ayaw naman niyang masira ang kanyang imahe, kahit hindi naman talaga sila personal na magkakilala. Lumakad siya patungo sa sariling sasakyan at pinaandar papasok sa di kalayo ang parking lot. Pagkatapos ay bumaba at lumakad patungo sa restaurant. Halos murahin ni Simon ang kanyang sarili habang nagmamaneho ng sasakyan. Hindi naman siya ganoong klase ng lalaki. Hindi tuloy niya maintindihan ang kanyang sarili, bakit para naman naging masyado siyang bastos sa 3 beses nilang pagtatagpo ng babaeng kamukha ni Elizabeth. Natitiyak niyang umiiyak na ito nang malingunan niya na kaninang palabas siya ng parking lot. Anong klaseng babae ang basta nilang mauupo sa madilim sa tabing daan at iiyak dahil na flat? Isang babae na inaasas lahat sa lalaki ang mga bagay-bagay. Ang kapalit ay ang pagsama sa lalaki. Kahit saan ito gusto, especially in bed, sa isiping iyon, tumawa ng mapakla ang lalaki. And yet, minutes ago, he had wanted to pull her in his arms and promise to make things right for her. Stupid thought. Glad he caught himself in time. Muli niyang binalikan sa isip ang mukha ng babae. Nangingitim ang paligid ng magang mata na pakiwari niya ay ilang linggo nang hindi nakakatulog ng maayos. Yun na ang hitsura nito noong una niya itong makatagpo. Basang-basa niya ang kalungkutan sa kanyang mga mata na wari ba'y laging iiyak. Totoo kaya nabuntis ito sa kanyang boyfriend? Umigting ang mga bagang niya na muling maalala kung anong uri ng lalaki ang boyfriend nito. Well, a woman like her deserved a man like her boyfriend, he thought with prejudice. Sobrang dilim na ng paligid. Wala naman napapansin si Kyle na ibang mga establishment maliban sa isang gasoline station. Hindi na niya alam kung saang lugar siya nakakarating. Sa bagay, 2:00 na rin naman ang madaling araw. Ang mga mata ni Yate natuon sa isang lalaking nakasandal sa isang poste at patamad na nagtuwid ng katawan. Itinapat niya rito ang sasakyan, binuksan ang salamin sa passenger side. Pupungas-pungas na tumayo ang boy. "Ma'am, magpapagas po kayo?" Inaantok na tanong ng gasoline boy habang inaaninaw ng mata ang lugar kung saan nakalagay ang tangke ng sasakyan. "Good morning," bati niya sa lalaki. Ibinaba niya ang salamin sa may bintana para marinig siya ng gasoline boy. Balak niyang itanong kung saan may pinakamalapit na matutuluyan sa bayang iyon. Lumingon sa paligid ang boy na tila ba natatanong nito mula sa kadiliman ang itinatanong niya. Nang ibalik nito ang tingin sa kanya, ay bigla itong natigilan. Napanganga at nanlaki ang mga mata, kasabay ng pag-atras, may ilang beses itong kumurap. "Hello?" Salubong ang kilay ni Kyle sa reaksyon ng gasoline boy. "Itatanong ko lang kung meron ba akong pwedeng matuluyan sa bayang ito. Kahit hotel or paupahang kwarto. Ano bang lugar na ito?" Nasa Isla Verde na po kayo, ma'am," sagot ng lalaki, na hindi pa rin nawawala ang pagkatitig niya sa babae. Isla Verde? Nakarating na pala siya sa pupuntahan niyang bayan. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghanap ng lugar na kanyang titigilan. "Meron bang lodging house or hotel sa bayang ito?" Tanong niya muli sa lalaki. "Marami pong matutuluyan dito. Meron pong mga paupahang mga kubo sa mga beach po. Meron din naman pong ilang hotel na maganda at malinis." "Overview Hotel po ang pangalan ng hotel. Ilang kilometro po mula dito, depende po sa inyong pagmamaneho," paliwanag ng lalaki. She was too tired to argue. Pagbibigyan niya ang boy at bukas o mamaya, pagkapahinga niya ay maghahanap siya ng tutuluyan dito sa Isla Verde. "Paano ang patungo roon?" "Pagkaliban po ninyo na tulay na nagdudugtong mula dito sa Ilihan papuntang Isla Verde, andoon po ang Overview Hotel. Madali lamang po ninyong makikita at wala naman pong ibang hotel dito." She smiled tiredly. "Salamat. Sigurado po ako na magugustuhan ninyo ang pagtigil sa hotel na iyon." Muli niyang itinaas pasara ang salamin at inilabas sa gasoline station ang sasakyan. Hindi pa rin makapaniwala ang boy sa nakitang mukha ng babae. Nakatulala pa rin ito na nakatingin sa palayong sasakyan. Hindi nagpagas ang babae. Nagtanong lang kung saan siya pwedeng tumuloy sa lugar na ito. "Inirekomenda mo ba ang mga kubo?"
Sa Overview Hotel ko itinuro. Hindi niya sigurado kung tama ba ang kanyang ginawa. Hindi ko alam kung naaalimpungatan lang ako. Pero kamukha talaga ni Ma'am Elizabeth ang babaeng nagtanong. Oos, baka naman umuwi na. Hindi, bata pa ang babae. Hindi kaising edad ni Ma'am Elizabeth. At hindi siya taga rito. Ayaw mo rin ng pera ano? Kung sa cottage ng tiguring mo itinuro, malamang may komisyon ka pa. Malayo pa rin ang itinatakbo ng isip ng gasoline boy. Kung hindi siya nagkakamali, malaking usapin ang dadalhin ng babae sa Overview Hotel. Grabe mga ka-felisidad, ano kaya ang ugnayan ni Elizabeth sa ating bida? Talaga namang pilit pinagtatagpo si Kyle at si Simon ng tadhana. Hindi nga lang sa maayos na paraan. Ngayong nasa Isla Verde na siya, may kasagutan na kayang naghihintay para malaman niya ang kanyang buong pagkatao. Abangan.